Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Miss Roxanne Velasco, Noble Queen Globe 2024. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. At para sa ating unang balita, sa kasalukuyang aerial footage, makikita ang maayos na sitwasyon sa People Power Monument kung saan patuloy ang pagdagsa ng mga dumadalo sa public assembly at religious gathering ng Iglesia ni Cristo. Nakadeploy na rin ang kapulisan para tiyakin ang seguridad at kaayusan ng mga kalahok at ng buong paligid. Tinatayang nasa 3,500 na ang katao na ang niipon at patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga nakikibahagi sa People's Power Monument sa EDSA. Samantala, nananatiling maayos ang daloy ng trapiko sa northbound lane habang katamtaman naman ang daloy sa southbound lane. Patuloy na pinaaalahanan ang publiko na panatilihin ang kaayusan, disiplina at kapayapaan sa nasabing aktibidad. At bilang bahagi ng mas pinaikting na kampanya laban sa carnapping at paggamit ng mga illegal na plaka, nagsagawa ng koordinasyon at pagpupulong ang Cavite Police Provincial Office at Land Transportation Office, Calabarzon, upang higit pang mapalakas ang pagpapatupad ng batas at mga hakbang sa seguridad sa lalawigan ng Cavite. Ang buong detalye ng report mula kay Police Corporal Doris Kaisip. Ng Cavite Police Provincial Office, si Police Colonel Elmer Decena, retired Regional Director ng Lands Transportation Office, RA, sa kanyang courtesy visit kaugnay ng sinagawang special meeting para sa campaign against carnapping, motor riding suspects at data sharing laban sa paggamit ng mga sasakyang may ilegal na plaka. Pinangunahan ni Police Colonel Ariel Red, Provincial Director ng Cavite PPO, ang pagtanggap kay Director Decena. Dumalo rin sa nasabing pagpupulong si Honorable Alde Joselito Pagulayan, ang chairperson ng Committee on Peace, Public Safety and Order, si Mr. Michael Salud, ang Chief ng Operations Road Safety Division, kasama iba pang mga panauhing pandangal. Sa nasabing pagpupulong, tinalakay ang pagpapalakas ng koordinasyon, pagpapalitan ng mga impormasyon at mga estratehiya upang masugpo ang carnapping, mga krimeng kinasasangkutan ng motor riding suspects, at mga paggamit ng mga sasakyang may ilegal na plaka.
Binigyang diin din ng mahalagang papel ng LTO sa pagpapanatili ng kaligtasan sa kalsada at pagsuporta sa mga programa ng Philippine National Police laban sa kriminalidad. Ipinahayag naman ni Director Decena ang kanyang patuloy na suporta sa mga inisyatiba ng PNP at ipinaalala ang kahalagahan ng mas mabilis na data sharing upang mapahusay ang pagpapatupad ng batas at mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Inaasahang ding may sakatuparang isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng LTO Calabarzon at Cavite Police Provincial Office upang higit na mapabilis ang verifikasyon ng mga record ng sasakyan, pagpapalitan ng mga halagang impormasyon, at koordinasyon sa mga operasyon. Ang pagpupulong na ito ay isa lamang patunay ng matatag na pagtutulungan ng Cavite PNP at LTO Calabarzon sa pagsusulong ng mas ligtas at mas maayos na komunidad sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos laban sa krimen. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula sa Cavite Police Provincial Office, ang tahanan ng mga bayaning polis, ako ang inyong PNN correspondent. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Kaisi. Naaresto ng mga operatiba ng pulisya sa Parañaque City ang top 1 most wanted person ng Cavite na nahaharap sa mga kasong rape at paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ibabalita yan ni Patrolman John Kevin Madamka. Ng pinagsalit na puwersa ng mga operatiba ng 3rd Special Operations Unit, Provincial Intelligence Unit ng Cavite Police Provincial Office at General Trias Component Police Station ang isang 49 years old na lalaki na nahaharap sa maraming kaso ng rape, attempted rape at paglabag sa Republic Act 7610 sa isinagawang operasyon sa kahabaan ng Airport Road, Baclaran, Parañaque City noong Hunyo 20, 2026. Ang nasabing suspect ay nasa top 1 most wanted person sa probinsya ng Cavite. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Roy, residente ng General Trias, Cavite. Ang operasyon ay pinangunahan ni Police Major Edmond A. Lazaro ng 3rd SOU Headquarters bilang lead unit sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel John Paul A. Tobera. Isinilbi laban sa akusado ang ilang warrant of arrest na inisyo ng mga korte sa Treasure Martires City, Cavite kaugnay ng mga kasong acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610, rape at attempted rape. Ilan sa mga nasabing kaso ay may nirekomendang piyansa habang ang iba naman ay hindi maaring piyansahan. Matapos ang matagumpay na pag-aresto, ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatang naayon sa Miranda Doctrine bago siya dinala sa 3rd SOU Headquarters para sa kaukulang dokumentasyon at ipang legal na proseso bago ang pagbabalik ng mga warrant sa hukuman na nagpalabas dito. Muling pinagtibay ng Philippine National Police ang kanilang pangako sa pagpapatupad ng batas at paghatid ng hustisya sa mga biktima ng krimen sa pamamagitan ng patuloy na pagsasagawa ng mga operasyon laban sa mga taong may kinaharap na kaso sa batas. Dito sa 3rd Special Operations Unit, PNP Maritime Group, ako ang inyong PNN News Correspondent, Patrolman John Kelvin Q. Madamka, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Madamka. Nakumpiska ng mga otoridad ang tinatayang 800,000 pesos na halaga ng mga hinihinalang smuggled cigarette sa isinagawang checkpoint operations sa Osamis City, Misamis Occidental. Yan ang ibabalita ni Police Corporal Rafi Cobero. Ng Osamis City Police Station, katuwang ang 2nd Provincial Mobile Force Company ng Misamis Occidental Police Provincial Office, ang tinatayang 800,000 pisong halaga ng pinaghihinalang smuggled cigarettes sa isang checkpoint operation sa Osamis City. Bandang alas 11:10 ng gabi noong Hunyo 25, naharang ang isang puting multicab minivan sa border control point sa Barangay Labinay, Osamis City. Sa isinagawang inspeksyon, nabigo ang driver na magpakita ng mga kinakailangang dokumento para sa sasakyan at kargamento. Sa masusing pagsusuri, nadiskubre ng mga operatiba ang 20 kahon ng Berlin cigarettes na pinaghihinalang smuggled at may tinatayang market value na 800,000 pesos. Dinala sa kustodiya ng Osamis City Police Station ang sospek kasama ang mga nakumpiskang kontrabando at ang sasakyan para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Patuloy ang mahigpit na checkpoint at border control operations ng Misamis Occidental PPO
laban sa pagpasok at pagbiyahe ng smuggled goods. Hinihikayat din ng publiko na agad i-report sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang transportasyon o illegal na aktibidad upang mapigilan ang pagkalat ng kontrabando sa komunidad. Mula dito sa PRO 10 Misamis Occidental Police Provincial Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Rapi P. Cubero, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Cubero. Arestado ang dalawang hinihinalang sangkot sa iligal na droga matapos ang matagumpay na buy-bust operation na isinagawa ng mga otoridad sa Valencia City, Bukidnon. Ibabalita yan ni Police Corporal Michelle Abatayo. High-value individuals o HVI ang arestado sa ikinasang buy-bust operation sa Valencia City, Bukidnon. Mahigit 89,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad. Kinilala ang mga drug suspects na sina alias Nudge, 40 anyos, at alias Waco, 27 anyos, sa isang anti-drug operation sa Barangay Lumbu, Valencia City. Sa pinagsanib na operasyon ng Valencia City Police Station at iba pang law enforcement units, nakumpiska ang hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 13.2 grams. May tinatayang standard drug price itong 89,760 pesos. Na-recover din ng mga operatiba ang buy-bust money, isang wallet na pinaniniwala ang ginamit na lalagyan ng droga at isang cellular phone. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Valencia City Police Station ang dalawang suspect habang hinihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanila. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng mga otoridad laban sa ilegal na droga upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad sa Bukidnon. Mula dito sa Police Regional Office 10, Bukidnon Police Provincial Office, ako ang iyong PNN Correspondent, Police Corporal Michelle Gulay Abatayo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Abatayo. Sugatan ang isang armadong suspect habang nakatakas naman ang kanyang kasabwat matapos ang engkwentrong naganap sa Bacoor City, Cavite. Yan ang ibabalita ni Patrolman Emerson Abido. Ang hinihinalang street-level drug personality ang naaresto habang mahigit 20,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa isinagawang search warrant operation ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency sa bayan ng Kawayan, Masbate. Kinilala ang naarestong suspect na si Elias Romeo, nasa hustong gulang, may asawa, laborer at residente ng nasabing bayan. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng search warrant na inilabas ng Regional Trial Court Branch 49, Katayngan, Masbate para sa paglabag sa Republic Act 9165 o a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa isinagawang paghahalughog, nakumpiska ng mga operatiba ang isang medium-size at dalawang small-size plastic sachet na naglalaman ng hinihilalang shabu na may tinatayang kabuuang timbang na 3 gramo at may tinatayang halaga na 20,400 piso. Matapos ang operasyon, dinala ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Kawayan Municipal Police Station para sa wastong dokumentasyon at pagsampa ng kaukulang kaso. Muling pinatunayan ng Masbate Police Provincial Office ang kanilang matatag na paninindigan laban sa ilegal na droga sa pamamagitan ng mga operasyon na naglalayong mapanatili ang isang ligtas at mapayapang komunidad. Ako po si Police Corporal Danet R. Alba, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nagbigay ng pinakahuling update si PMAJ Hazel Asilo, tagapagsalita ng National Capital Region Police Office kaugnay ng ikalawang araw ng kilos protesta ng INC sa EDSA People Power Monument.
Ayon kay PMAJ Asilo, ang ipinagkaloob na permit para sa naturang pagtitipon ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Narito ang naging panayam. Na arrested kahapon is na-release na po sila. Yung pong isa natin na yung bus driver po natin is hinayaan na lamang po ng ating police since part naman po ng trabaho daw niya yung nangyari. So pinatawad na po niya. Yun naman pong nanapak is ina-identify pa po ng ating police kung yun po talaga yung nanapak sa kanya. So at chine-check pa po natin yung mga available na CCTV, and then yun naman pong dalawang nag-cause po ng tulakan ng gulo is chine-check pa rin po natin kasi kung anong grupo talaga po sila kabilang, kasi ang pangit naman po kung ma-identify natin sila sa grupong ito kung hindi naman po sila members or hindi po talaga sila kasama dun sa mga nagpo-protesta dito kahapon. So ngayon po for further investigation pa po kaya na-release yung apat nating mga na-aresto kahapon. Yung dalawang police na sa PNP dyan. Yes po, yung dalawang police po natin is ngayon po i-verify natin kung pwede na po silang ma-release since kahapon po naka-confine po sila para po doon sa kanilang mga natamong injury. So ngayon po is checking po yung ating medical kung pwede na po silang makauwi para makapag-home rest. Kanina po itinanggal yung proof. Nagkaroon po ba ng coordination? Maayos naman po yung usapan. Yes po, since kasama po kasi doon sa naging permit nila na wala pong i-occupy sa EDSA. Kumbaga po, i-clear natin yung EDSA doon sa mga nakapark na mga sasakyan para hindi po mangyari yung kahapon na nakaabala po ng matindi doon sa ating mga motorista at mga commuter. So, clear po natin yung EDSA, yung pong mga nakapark is binigyan po sila ng lane kung saan doon lang po sila pwedeng mag-occupy. Pero yung mga bus po is pinausod natin para po hindi naman po sila nakahambalang doon sa EDSA. Ilan ang deployment natin? Sa ngayon po, nasa 2,000 po yung deployed po natin dito sa area ng White Plains People Power Monument. Pero ba daragdagan to? Depende po sa sitwasyon kung halimbawa man po na makita natin na kailangan natin mag-increase ng deployment dito, pero kita nyo naman po sa ngayon wala naman po tayong kailangang bantayan sa ngayon. May crowd estimate po tayo currently dito sa White. As of ngayon po 9 o'clock, 3,000 and increasing pa rin po yung ating Ano po mangyayari after 8 p.m.? After 8 p.m. po, since yung permit po na nakuha nila ay pwedeng ma-extend, depende po sa kanilang magiging pag-uusap, depende po sa approval ng LGU. So, posible po na kung meron po silang panibagong usapan na mag-extend or sabihin po ng pamunuan ng INC na stop na po yung kanilang program. So, magdidepende po sa magiging usapin mamayang bandang before po mag-8 p.m. Wala po masabi yung INC sa inyo? Ilang araw talaga nilang balak? Wala pa po silang sinabi kung ilang araw po yung yung plano nila na magstay po dito. Pero sa ngayon po, ang ina-expect natin is hanggang 8 p.m. po based sa permit na hawak nila. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa Twitter account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At bago po tayo magtapos, isang taos-pusong pagbati at pasasalamat ang aming ipinaabot sa pamunuan ng Maharlikang Filipino Awards sa pangunguna ng kanilang President and CEO na walang iba kundi si Ms. Benelyn Amigo Molina, kasama ang buong council nito sa matagumpay na pagdaraos ng ika-6 na taon ng parangal sa Okada, Manila. Isang espesyal na pagbati rin sa aming mahal na direktor ng PICAG na si Police Brigadier General Vina Habana Guzman.
Pagbati rin sa ating Police News Network sa pagkakapanalo nito bilang natatanging plataporma sa media at komunikasyon at sa inyong lingkod sa pagsulong sa pagmamahal sa mga hayop at kalikasan. Muli, isang mainit na pagbati sa lahat ng mga nagsipagwagi at isang taos-pusong pasasalamat po sa Maharlikang Filipino Awards 2026 sa pagbibigay daan sa gantong makabuluhang selebrasyon ng kagalingan nating mga Filipino. If you want to start your own perfume business, message Rox Fragrances. And if you are ready to begin your glow journey, message Arglow Aesthetics located in Lagro, Quezon City near SM Fairview. For a free financial planning session, message your road to financial freedom with Queen Rox. And special thanks to Madison Dental Clinic and Laboratory, especially Doc Tin and Doc Froy and Miss Emily for taking great care of my teeth. Muling nagpapaalala ang pambansang pulisya kaugnay sa nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinaaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapanuri at maging mapagmatsyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa iba't ibang online platforms. Labanan ng fake news sa BARM, ugaliing mag-fact check at magbahagi lamang ng tama at beripikado at mapagkakatiwalaang impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman si Ms. Roxanne Velasco, Nobel Queen Globe 2024. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng polis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.